Welcome back to Logical Gymnastics with Daniel Raisin, where words do backflips, logic gets stretched thinner than a fake prosperity gospel, and hypocrisy is served with a side of selective morality. Today's sermon was a full-blown exercise in moving the goalposts. Razon gives us this gem. Makikita mo, ano ba dulo talaga ng gawa nito? Lilitaw yung gawa, kung mabuti ba o masama. Translation: you won't really know if something is good or bad until the very end. What a convenient way to dodge accountability. That's like a scammer saying, wait for the end result, while you're already scammed. Classic appeal to ignorance. You can't prove something's bad until Judgment Day. So for now, just keep quiet and obey. And here's where it gets even better. Madaling magsalita, madaling magakusa. Ah yes, the tu quoque fallacy. Criticizing others for speaking out, while ironically speaking out against them. It's like calling someone lazy while sitting on a couch all day. And when people call him out, he pulls a false equivalence, implying that if he can also say bad things, then everyone's words are equally meaningless. That's like saying, well, I could rob a bank too, so what's the big deal if someone else does? See the trick? But wait, there's dessert. The proof of the pudding speech. The proof of the pudding. Ano kapatid na Josel? The proof of the pudding is in the eating. In other words, actions speak louder than words. But whose actions? The organizations? The leaderships? Oh no. That scrutiny is only for critics. His own words and actions exempt. Special pleading at its finest. It's like a chef burning a dish and saying, well, taste it at Judgment Day. Maybe it improves over time. And let's not ignore the false dilemma. He slips in, sino ba talagang gumagawa ng mabuti at sino ang gumagawa ng masama? As if the world is neatly divided into his side. Good and critics, bad. This is a textbook cult tactic, creating a binary where questioning, leadership, Hatterford's deciding with evil. No grey areas, no nuance, just blind obedience. So what's today's lesson? Simple. When someone tells you the truth will reveal itself in the end, ask them why they're so afraid of being questioned now. Because in this game of verbal gymnastics, the biggest trick isn't the words. It's making you think they mean something, deep when really, they're just smoke and mirrors. Stay sharp, stay skeptical, and most importantly, don't wait until the end to use your critical thinking. See you next time. Doon sa nuntunawin, kapatid na Rodel, ay nako, tanso. Opo. Ano ibig sabihin? Di mabuti yung pakunwari. Ang dulo, kapatid na Rodel, makikita mo. Ano ba dulo talaga ng gawa nito? Kasi hindi kataka-taka ang kanyang mga ministro magpakunwaring ministro ng kaliwanagan. Ano ibig sabihin? Maaaring ang sasabihin, ay mabuti ito, mabuti. Ito mabuti, yan ang masama. Ito mabuti, yan ang masama. Pero may dulo yung gawa nun. Lilitaw yung gawa, kapatid na Rodel. Lilitaw yung gawa kung mabuti ba o masama. Kasi merong ending yung gawa nun Brad Rodel Opo. At kung iyaan, halimbawa, kapatid na Rodel, umabot doon sa dulo at wakas pa rin ang pinag-uusapan, dadalhin sa paghatol yan. Makikita mo pa rin. Aayon pa din doon sa ano ba talaga ginawa nito? Mabuti ba talaga ang ginawa nito o masama ba ang ginawa nito? Bakit? Kasi kung may nakalagpas ngayon sa scrutiny mo dito, limbawa, kapatid na Rodel, mayroong pang final checkpoint. Kala mo, nakalusot ka. Hindi. Bakit? Ang scrutiny, magdadaan doon sa talagang higit na nakakaalam. Bakit, kapatid na Rodel? Kasi mayroong maaaring makubli sa'yo Pero may hayag naman. Ano ang magiging isang hayag? May dulo din yung gawa. Makikita mo. Kung yung gawa ba, ano ba talaga to? Magpapanggap ka, bukas makalawa, lilitaw yun dun sa gawa mo. Ano ba talaga ang ginagawa nito? Mabuti ba talaga ang ginagawa nito o masama? Kaya kapatid na Rodel, magmamatsyag ka. Ano ba ending? No? Opo. Kasi sabi ko nga sa'yo, madaling mag-akusa, madaling magsalita, madali yun madali. Ibig sabihin mo ba, kapatid na Rodel, dun sa mga nagsasalita ng kung ano-anong masasama, hindi mo ba kaya sabihin din yung sinasabi nila? And even something worse than what they can say. Di ba? Opo. At kung mag-iisip ka lang, pag ang pag-uusap, teka muna,
pag-uusap siguro pagsasalita, baka hindi naman ako magpapahuli sa'yo ng pagsasalita. Kung pagsasalita lang ang sasabihin, ang pag-uusapan, kapatid na Rodel. Opo. Hindi sa kung ano pa man, kapatid na Rodel. Hindi naman tayo pipi. At hindi din naman tayo masasabing hindi kahit paano makapagsasalita. Pero, alam mo, it's another thing, Yung sasabihin mo na mabuti, sasabihin mo na kunwang mabuti, waring liwanag, it will manifest, kapatid na Rodel. Opo. At ang isang pagbabatayan mo ngayon, titignan mo, kapatid na Rodel, yung ending. Sige nga, Aber. Opo, kuya. Ano ba talaga ang ending? Mabuti ba talaga ang gawa mo o masama ba talaga ang gawa mo? Kaya doon nakikita yun sa resulta na madaling sabihin, ako, masarap ako magluto, masarap ako ganito, ganyan. Masarap ako, ang masarap ito, Brad Josel. Di ba? Tikman mo, masarap ito. But, the proof of the pudding, ano kapatid na Josel? Ano po ba? The proof of the pudding? Hindi ko po alam yung kuya. Is in the eating. Is in the eating. Now I know. Di ba? Sabi mo, masarap, masarap. Tinikman ni Brad Josel. Ano sabi ni Brad Josel? Nung matikman mo, Brad Josel, ano sabi mo? Ano ito? Sabi naman po ni Sis Ranza, pinagmalaki, pupusas yan, ginawa ko yan. Ganon. Hindi ito pupusas, aaso ito. hindi ba ganon? Baka mamaya, banayad whiskey ang dating yan. Kapatid na Josel, masarap yan, masarap. Nakatry na ako ng masarap daw Talagang buong-buo sa loob ko. Hindi ko lang alam pasisintabi doon sa mga masarap para sa kanila. May pinakain sa akin, kapatid na Josel, na palaman sa tinapay. Talagang binida sa akin ng mga taga-Australia, si Brad Efren. Ito'y ka ang sikat dito sa Australia. Masarap ka yan. Nako, dinamihan ko naman yung palaman. Masarap daw Tsaka ako ngayong kinagat, kapatid na Josel. Naku, para akong isinubsob sa lupa talagang. Ano ibig sabihin? Hindi ba? Naku po! Para kang hindi mo naman masabi, kasi masarap yun para sa kanila. Pero syempre, mapapatunayan mo yung masarap. Ang gusto ko lang pong sabihin, mga kapatid, bakit natin inihahalimbawa yung mga bagay na ganon, madali yung sabihin na, eto ang mabuti, eto yung, ikaw ang masama, eto yung mabuti. Pero may ending naman masasang-ayon naman yung wakas na yun. Doon sa ano ba talaga yung ginawa mo at anong ginagawa mo talaga. Kaya makikita mo yung ending Actually, kahit ngayon pa lang, kapatid na Rodel, makakakita ka na ng ending Kung ano ba talaga yung dulo. Tignan mo, ano ba talaga? Sino ba talagang gumagawa ng mabuti at sino ang gumagawa ng masama?